Payo ng isang taong may malaking pagkukulang. Kaya mo kayang paniwalaan? Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Ilalagay ko po sa description yung link na kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy mga tagapanood, muli ko po kayong iniimbitahan lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Itbulaga host Paulo Contis nagbigay ng mensahe sa mga lalaking niloloko ang kani-kanilang mga asawa, at nilinaw niya rin na hindi babae ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ng dating asawang si LJ Reyes. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Iginiit nga ng Itbulaga host na si Paulo Contis na hindi niya sinisisi ang sinuman sa nangyari sa mga nakaraan niyang relasyon, dahil wala naman daw kasalanan sa mga nangyari at may mga kanya-kanya daw na dahilan kung bakit nauuwi sa hiwalayan ang mag-asawa. Sa panayam kay Kiray Celes, napag-usapan ng dalawa ang panloloko sa isang relasyon. Tanong ni Kiray, lahat pala ng mga manloloko, isa lang ang reason, yung mga manloloko, yung mga partner nila yung sisisihin. Ikaw yung pagmumukhaing masama, na-try mo ba yon? Sumagot si Paulo, sinabing hindi niya sinisisi ang sinuman sa kanyang mga pagkakamali ngunit naniniwala siyang tama para sa mga tao na aminin ang kanilang mga pagkakamali. Ako, to be honest, never akong nanisi sa mga mali ko. Ang sakin lang, kung may ginawa kang masama, be man enough to admit it, say sorry, and then try to change for the better. Nagpayo rin si Paulo sa mga lalaking may mga karelasyon. Sinabi niya na wag nilang lolokohin ang partner nila, at kung hindi na talaga kaya pang ayusin ang kanilang relasyon, ay makipaghiwalay na lang kaysa maghanap ng ibang babae. Samantala, matatandaan naman na inakusahan si Paulo ng panloloko sa kanyang mga dating partner, kasama na si LJ Reyes. Noong nakaraang taon, nag-viral si Paulo matapos siyang makitang nakikipag-date kasama ang aktres na si Yen Santos, na kumalat naman agad sa iba't ibang social media, na naging dahilan din kung bakit tinapos ng aktor at ni LJ ang kanilang relasyon. Kalauna naman ay inamin ni Paulo na nililigawan niya si Yen, na una niyang nakilala sa isang movie project, gayunpaman, nilinaw ng aktor na hindi talaga sila in good terms ni LJ bago pa man niya makilala si Yen, dahil noon pa man daw ay madalas na silang nag-aaway ni LJ at noon pa man daw ay hindi na maganda ang kanilang pagsasama. Ani Paulo, hindi. Somehow, medyo matagal na kaming hindi okay ni LJ pero we were together officially, napapadalas yung away. One of my biggest mistakes was hindi ko inalala yung mental health, isa yan sa feeling ko simula ng downfall namin, hindi ko inisip yun, plus yung pagdidiskarte ko ng sarili ko na hindi ko na ini-inform sa kanya yung mga bagay-bagay, which led to bigger problems. I won't divulge na sa issue na yun, eventually it piled up, again, hindi kami nag-uusap ng maayos. Nilinaw rin ni Paulo na walang kinalaman si Yen Santos sa hiwalayan nila ng kanyang dating asawa na si LJ Reyes, kaya huwag daw nilang sisihin si Yen Santos, ibig sabihin ni Paulo wala daw naging involved na babae sa hiwalayan. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-update ko. Maraming salamat po. Siguro sa ibang tao pong maghihiwalay, baka maniwala po ako na hindi involved ang babae, third party, ganun. Pero pagdating po kay Paulo Contis mga tagapanood, kitang-kita ng mga ebidensya dahil po sa pambababae niya kaya po sila naghiwalay. Hindi po dahil sa ibang bagay. Nako naman po. Di na, siyempre sinasabi niya lang po yun. Kasi malamang ito, may bago na naman siguro itong pinopormahan ngayon, nililigawan. Para masabi niyo, matino akong tao, hindi ako ng babae, hindi ko pinagpapalit ang asawa ko sa ibang babae. One man woman lang ako. So, kalokohan po yun mga tagapanood. Ang daming lumalabas ng mga ebidensya na sila pa ni LJ, meron na po siyang ibang pinopormahan. So paano mo masasabi doon na hindi third party ang dahilan, hindi babae ang dahilan na paghihiwalay nyo? Hindi po ba mga tagapanood? Sabi niya lang po yan. Yan, lakas ng loob niya
payo na doon sa panloloko ng ibang lalaki na hindi, naku po mga tagapanood, sino bang lolokohin itong tao na to? Ito po mga tagapanood, hindi lang to payo kay Paulo Contes sa lahat to ng mga taong gustong mambabae. Lagi nyo po kasing iisipin, hindi lang yung sarili nyo, hindi lang yung kaligayahan nyo, hindi lang yung nararamdaman ninyo. Isipin nyo rin yung nararamdaman ng mga anak ninyo, yung mga magulang ninyo, yung mga biyanan ninyo pag naghiwalay kayo. Oo, sige, sabihin na natin nanlalamig yung relasyon nyo, wala na kayong pagmamahal. Pero bakit ba nanlalamig yung relasyon? Pero bakit ba nawawala na yung pagmamahal? May pagkukulang kayo sa isa't isa. Pero di kayo nag-uusap eh. 'Di ba? Kaya nauuwi kayo sa hindi maganda. Mas pinapakinggan nyo yung ibang tao, mas napapakinggan nyo yung mga kaibigan nyo, nagpapayo sa inyo ng ibang payo. Mas pinapakinggan nyo yung tawag ng kaligayahan sa ibang tao kaysa mag-usap kayong dalawang mag-asawa. Mag-usapan ng problema, ayusin para sa anak ninyo. 'Di ba? Yung mga anak nyo yung mahihirapan sa bandang huli. Kayo nagpapaasarap yung mga anak nyo ang magdurusa. Kahit naman sabihin nyo, ibinibigay nyo ang lahat. Binibigay nyo yung pangangailangan ng bata, ng mga anak nyo. Hindi yun sapat. Kasi ang mga bata, kailangan ng guidance ng mga magulang. Kailangan ng mga anak, yung pag-aaruga ng mga magulang. Hanggang sa magkaisip sila, hanggang sa matutunan na rin nila ang sariling buhay. Alam nga naman kopyahin ng mga anak nyo yung ginagawa ninyo na okay lang pala mang babae. Okay lang nasaktan ko tong magiging asawa ko. Dahil ganun din naman ang papa ko. Ganun ba? Padami kayo ng padami kung ganyan. Kung ganyan ang ipapakita nyo sa mga anak nyo. Gagayahin at gagayahin din yan. Mabibilang lang sa mga daliri mo ang hindi gagaya sa gawain ng mga magulang nila. Hindi po ba mga tagapanood? Ito'y akin, mga tagapanood. Ewan ko lang sa inyo. Kasi naniniwala ako na kahit ano man ang naging ano man ang naging sitwasyon niyo sa buhay, hindi dahilan para maghiwalay kayo, 'di ba? Niligawan mo nga yung partner mo noon, 'di ba? Pinag-alayan mo ng panahon at oras mo, ibinigay mo lahat, pinangakuan ng kung ano-ano. Tapos nagkabuo kayo ng pamilya, nagkaanak kayo. Tapos sasabihin mo, wala na pagmamahal, puro na kayo pag-aaway. Siyempre, kaya nga kayo nag-aaway dahil may dahilan yan. Isa na dyan yung dahilan, yung kakulangan ng oras. Pwede rin yung dahilan, yung palagi kayong nasa mga barkada nyo, sa kaibigan nyo, sa trabaho nyo, sa mga ginagawa nyo. Mga ganun mga tagapanood, financial, isa din yan. Di po ba? Pero dapat, kayong mismo mag-asawa, dahil mag-asawa nga kayo, magkatuwang kayo sa buhay, dapat pinag-uusapan nyo yan at pinagtutulungan yung ayusin. Hindi dun kayo kukuha sa iba ng makakausap at yung kausap nyo naman, sinasamantala yung pagkakataon na medyo weak kayo at may bambalak pala dahil gusto kayo. Ganun po mangyayari dyan mga tagapanood. Mauuwi po kayo na manlalamig kayo lalo sa partner nyo hanggang sa umabot dun sa punto na maghihiwalay po talaga kayo. Kaya Sir Paulo, kaya yung mga payo mo na ganyan dun sa mga manloloko, number one ka pong manloloko, mga tagapanood. Hindi po tayo basta, o ako personally, hindi ako basta-basta mapapaniwala nito ni Sir Paulo sa mga ginagawa niya. Kasi basang-basa na po to. Itong tao na to mga tagapanood eh. Sobrang manloloko po ito pagdating sa mga babae. Mga pinapaasa lang neto. Pagkatapos maanakan, iiwanan. So yun lang po mga tagapanood. Naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.